Good day, everyone. I am Perly Di Bastillo, and my report is a continuation of Ms. Cabarles' report. Physical distribution covers the broad range of activities in connection with the efficient delivery of raw materials, parts, semi-finished items, and finished products to designated places and designated times and in proper conditions. Physical distribution. So, ang physical distribution, ito yung buong proseso galing sa pagkuha ng mga raw materials, semi-finished products, hanggang sa pwede na ilabas sa market. So, since pwede na ilabas sa market, dadalhin nila ito sa tamang lugar, tamang oras, at nasa maayos na kondisyon ang isang product. So, example, pag nag-order tayo ng pagkain sa online, so siguradong dadalhin nila ito sa atin ng mainit pa, tamang product at hindi magulo. So, ganun din sa negosyo. Gusto nilang makarating sa customer ang isang product na maayos at mabilis. The transportation composes the railroads, motor carriers, waterways, pipelines, and airways. Transportation. So, ang transportation naman, ito yung paraan para maihatid yung mga product sa isang lugar papunta sa ibang lugar. So, meron tayong truck or ito na yung mga sinasabi customer carriers. Ito na yung karaniwang ginagamit sa paghatid sa mga tindahan or sa mga bahay. Then waterways or yung mga barko, lalo na sa mga malalayong lugar. Then airways naman or aeroplano, ginagamit din ito para sa mabilisang paghatid, lalo na pag sa ibang bansa. Warehousing carries the physical facilities used primarily for the storage of goods held in anticipation of sales and transfers within a distribution channel. So yung warehousing naman, ito na yung paggamit ng lugar o pwede ding budiga para pag-imbaka ng mga product bago ibenta o dalhin sa mga customer. So halimbawa ng isang kumpanya ay gumagawa ng dilata, so since hindi pa naman ay lalabas ito lahat sa market, iniimbak muna ito sa isang warehouse habang hindi pa kailangan. So kung kailan pwede habang hindi pa kailangan at kung kailan pwede nang ilabas. Retailing refers to those business activities involved with the sales of goods and services to the final consumer for personal, family, or household use. This is retailing. So, ang retailing, ito na yung process sa pagbebenta ng product sa mga taong gagamit ito. Hindi para ibenta ulit, kundi para na sa sarili or sa bahay or para na din sa pamilya. Merchandising takes places when a retailer adds goods and services that are unrelated to each other or the original business of the retailer. The next is scrambled merchandising. So, nangyayari lang ang scrambled merchandising kung ang isang tindahan ay nagbebenta ng isang product na hindi naman talaga naka-align sa kanilang negosyo. So, example, ang isang butika na dati, na example, sa isang butika na dati gamot lang ang tinitinda, pero ngayon ay nagbebenta na din ng mga soft drinks, school supplies, so hindi na pare-pareho, kaya scrambled or halo-halo na ang klase ng product na binebenta nila. Wholesaling is buying or handling of merchandise and its subsequent resale to organizational users, retailers, and or the other wholesalers, but not the sale of significant value to final consumers. So, ang wholesaling, ito na yung bumibili ng bultuhan mula sa isang manufacturer. Tapos, binibenta papunta naman sa retailer na siyang nagbebenta sa mga end customer. Promotion. Promotion is any form of communication which is used to inform, persuade, and remind people about an organization's or individual's goods, services, image, ideas, community, involvement, or impact on the society. So, ito na yung pagpapromote ng isang product para ipaalam kung ano ang product mo at para hikayatin yung mga tao at ipaalala sa kanila tungkol sa isang product o kahit pangalan na lang ng mismong product. Yung makikita natin sa TV, poster sa mga mall, sa Facebook, or kahit yung mga libreng tikim sa grocery. So, lahat ng yan ay promotion. So, ginagamit nila ito para mas makilala ang isang product ng isang kumpanya. So, first, advertising. Advertising is a paid, non-personal communication regarding goods, services, organizations, people, places, and ideas that is transmitted
through various media by business firms. We have strategies to accomplish an organization promotion objective. So first, advertising. So ito ay binabayaran ng isang negosyo para ipakilala ang isang product or service, people, or phrases gamit ang TV, radio, yung mga dyaryo, internet, social media, at billboard. So lahat ng makakakita at makakarinig ay pwede nitong maabot kahit hindi kakilala ng kumpanya. Then, halimbawa nito kapag may commercial sa TV tungkol sa isang sabon na na panglahat or yung mga ads sa YouTube sa isang hindi or yung mga ads sa YouTube sa isang bagong cellphone, yun ay advertising. Publicity is a non-personal communication regarding goods, services, organizations, people, places, and ideas that is transmitted through various media but not paid for by an identified sponsor. Then, so next is publicity. So isang paraan para mapakilala ang isang product sa public nang walang bayad or libre exposure, hindi tulad ng advertising na binabayaran. Example nito is may bagong bukas na restaurant tapos na-feature sa news report dahil sa mga exotic na pagkain nila. So publicity na yun, hindi sila nagbayad pero na-promote pa rin yung restaurant nila. Personal selling involves oral communication with one or more prospective buyers by paid representatives for the purpose of making sales. So, pakikipag-usap ng harap-harapan sa isang bayad na tao or yung mga ahente sa isang customer para hikayatin itong bumili sa product. Example, yung makikita natin sa mga malls na nagbibigay ng flyers or yung mga mismong mga tendero na nagpapakita sa product tapos pinapaliwanag kung paano ba yun gamitin or yung personal selling. Then fourth, sales promotion involves paid marketing communication activities that stimulate consumer purchases and dealer effective. So next is sales promotion. So ginagamit ang sales promotion para masikayatin yung mga customer na bumili sa product ng isang distributor. So para mas tumaas yung benta, example nito is kapag may promo na buy one take one or 20% off. Promotion strategy. The promotion strategy must include the following. First, advertising aspect. Advertising budget. When advertising aspect, A, advertising budget. B, positioning message. C, first year media schedule. Then second is public relations. This will be a detailed presentation of the publicity strategy of the firm. This will include a list of media that will be tapped to convey the firm message to the target market. The next, promotion mix. The promotion mix includes advertising, publicity, personal selling, and sales promotion that help the organization to fully inform, persuade, and remind the customer about the organization, goods, and services. So, promotion mix. So, ang promotion mix naman, ito ay yung mga pinagsama-samang mga paraan para i-promote ang product ng isang negosyo. At para paalam or para hikayatin at ipaalala sa mga tao kung ano ang meron sa product mo. The selection of a promotion mix depends on several variables. First, product life cycle. An organization must be aware of the different stages of PLC or product life cycle and the company's status to fully design a strategy. The second, company characteristics. The more product lines the company gains, the better tools to serve the organization. Then next is the relations with middleman. The dealer, such as retailer or wholesaler, can give impact about company effectiveness and efficiency. So first, ito ay parang buhay ng isang product mula sa paggawa nito hanggang sa pagiging patok at hanggang sa unti-unting nawawala ang benta. So dito na nila malalaman kung kailangan na bang palitan ang kanilang product. So next is so tinutukoy nito ang katangian ng isang kumpanya na pwedeng makapekto sa kung paano nagpapatakbo ang negosyo. Dito na pinapakita kung mas malakas na ba yung mga negosyo. Example, yung isang
Isang business dati na nagbebenta lang ng mga sabon, tapos nagdadagdag na ng shampoo, lotion, at toothpaste, so makikita mo na napalawak na nila ang kanilang business. So, next is ito ay tungkol sa pagkikipag-partner ng isang kumpanya nila, wholesaler at retailer. So, sila na yung katulong para mas maabot yung product sa mga tao. The third is sales promotions. These are means used to support the sales message, like special sales, coupons, contests, premium awards, trade-in, among others. Promotions. These are means used to support the sales message, like special sales, coupons, contests, premium awards, trade-in, among others. Then fourth, personal sales. Present the sales strategy, which includes A, pricing procedures, B, roles on returns and adjustments, C, methods of sales presentations, D, generation of leads, E, policies on customer services, F, compensation of salesman, and G, responsibilities of the salesman. Packaging the product. It should be properly designed to attract the customers. A package is the container of the wrapper of the product. This is packaging the product. So, ito na yung proseso para sa paggawa ng lalagyan o yung balot sa isang product. So, ginagawa ito para mas gumanda or para mas maakit yung mga customer or mapansin kung ano yung product mo. Tapos dito din nakalagay yung mga ibang details. Example, yung expiration date, yung mga ingredients ng product mo at kung paano gamitin. So, purpose of packaging: to protect the product on its way to the customer, to provide protection after the product is purchased. It becomes part of the company's trade marketing program, and it becomes part of the company's marketing program. Purpose of packaging. So, ito na ang mga purpose kung bakit may packaging ng isang product. So, first, ang packaging, ito na yung nagsisilbing protection habang yung product is travel from manufacturer papunta sa customer. So, example is ang bote ng soft drinks. Kung walang maayos na lalagyan, pwede itong mabasag or matapon. So, next is, kahit nabili na ni customer ang product, kailangan pa rin may protection. Example, bumili ako ng sabon. So, since may packaging naman, nananatiling nasa maayos na kondisyon yung sabon at hindi madaling matunaw kahit na nabili ko na. So, next is ang packaging ay kasama na sa strategy ng kumpanya para sa pagkikipag-coordinates sa tindahan or distributor. So kung maganda ang packaging, mas madali itong ma-display at i-promote sa tindahan. All packaging appearance. It should be environment friendly. It should be durable and maintain quality after using. It must be protect the design, color, taste, and smell of the product. So first is, ang positioning, dito na pumapasok ang strategy sa kung paano mailagay yung product na sa isipan ng mga tao sa kung ano ang kailangan ng product mo sa ibang product. So, halimbawa, may 5 brand ng sabon sa isang tindahan. Kung gusto mo na sa'yo talaga bibili ang mga customer, dapat may labas ka na salita. Example, sasabihin mo na para sa sensitive yung sabon mo o may natural na ingredients. Market positioning. First, innovator or leader versus follower. The idea that the company can be considered as an innovator or leader means being an initiator in selling a new product to the market. Kapag sinasabing innovator or leader, ibig sabihin sila ang unang nagpapalabas ng bagong product sa market. Tapos, si follower naman, siya lang yung sumunod sa ginawa ni innovator. Pero, ginagawa nila ng sariling version. So, maaring mas mura, pero hindi naman ito yung original. The second, domestic versus international or global. A domestic firm produces only for local consumption. There is no vision for larger market and focuses only on the minority of markets in the country. So next is domestic. So ibig sabihin, nakafocus lang sa local. So ginagawa nila yung product para sa loob lang ng bansa. So wala silang balak magbenta sa ibang bansa. Tapos yung international or global naman, ito na yung nagbebenta ng products sa ibang bansa. Layunan nila nito na maabot yung mga mas malawak na market. Then third, quality versus price. The idea that quality must be the priority in selling the product.
not considering how much it will cost. It describes how the firm prioritizes the materials being used and how it will create satisfaction to the market. Usapan dito kung ano ba ang mas mahalaga, ang kalidad ng produkto nito or ang presyo ang presyo. Pero sa ibang kumpanya, quality must be the priority. So mas pinapahalagan pa din ng kumpanya ang mas magandang gawan or yung may mga quality na product kaysa naman sa ah, mas may quality na product kaya mahal ang presyo nito. People. Business can improve their ability to attract, retain, and improve productivity by applying the following five-step pride process. So, P. Provide a pleasant working environment. R. Recognize, reward, and reinforce the good behavior. I. Involve and participate in the activities and programs. D. Develop skills and attitude. E. Evaluate and measure the performance. Gamit ang pride process para mas ma-attract at mapanitili ang performance ng mga employers. So, P. So, dapat, first, letter P. So, dapat may malinis, maganda at maayos ang lugar ng trabaho. So, kapag komportable sila sa tinatrabahuan nila, mas maging productive ang mga employee. So next is, so dapat may mga awards ang mga employee kung may nagawang maganda. So pwedeng simpleng papuri or promotion. So next is, so dapat yung mga employee mo sinasali sa mga activity like team building, training building para mas tumibay ang kanilang loyalty at commitment sa trabaho. The next, so dapat tinutulungan si employee na mas mag-improve ang skills sa pamamagitan ng remanence training or coaching para mas maging maganda yung resulta ng trabaho. So next, so dapat always nakamonitor ang performance ng employee para malaman kung kailangan bang i-improve or or kung sino dapat ang bigyan ng promotion.